Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang mapagmahal na Diyos, iyon po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Dahil sa Diyos, o dahil nais ng Diyos na ang lahat ay magmahal sa Kanya, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, ng pagsuko, ng isugo niya ang Kanyang anak na si Jesus. Sa ating mundo na naguguluhan sa tunay na kahulugan ng pag-ibig, ipinakita nga ng Diyos ang larawan ng tunay na pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa walang hanggang pag-ibig na inialay mo sa amin. Aming inilapit sa iyo ang aming mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Ibalik niyo po Panginoon ang kanyang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. At ito'y iyong pagalingin. Amin ding nilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan na sila'y ingatan mo, proteksyonan mo sa mga masasama. Amin ding itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na mangingisda na sila ingatan mo sa laot ng karagatan tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito'y iyong pinahinto. Gayon din po Diyos, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga magsasaka na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka upang sila ay magkaroon o magkapag-produce ng maraming pagkain para sa iyong mga anak, Panginoon, at maraming ihanda sa hapagkainan. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, lokal man o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong mga banal na Espiritu Santo. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga manggagawa, mga pastor na patuloy na naglilingkod sa inyo, walang sawang ibalita ang mabuting balita sa buong mundo na mayroong isang Diyos na nagmahal sa amin. Lord, salamat dahil sila o Diyos ay dinala mo doon sa ubasan. Panginoong Diyos, patuloy naming inilalapit sila na ingatan mo sila, proteksyonan mo sila sa mga karamdaman, Panginoon, maging ang kanilang buong sambahayan. Salamat Panginoon na sa lahat ng aming panalangin na iyong tugunin. Amen at amen. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Jeremias 31 verse 3. Ayan. Ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay magpawalang hanggan. Bago pa man likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay inibig na niya tayo. Minahal na tayo ng Diyos bago pa man tayo ipanganak at ang pag-ibig na yan ay magpawalang hanggan. Naisip mo ba kung gaano kakahalaga sa Diyos? Maraming tao ang nakaramdam na sila ay walang halaga at sa kanila ay walang nagmahal. Ano ang sinasabi sa Jeremias 31:3? Tinatanggap tayo ng Diyos maging sino man tayo. Salmo 139, talatang 13 hanggang 16. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang kanyang habag ay sumasaiyo bawat araw. Ito'y nagpapatuloy at hindi nagbabago. Inabot ng kanyang pag-ibig ang bawat isa, ano paman ang kanyang itsura, pag-uugali at katayuan sa lipunan. Nararamdaman mo na bang tanggapin o mahalin ang iba?
Ano ang iyong nararamdaman ngayon? Nalaman mo na ikaw ay tinanggap ng Diyos, anuman ang iyong naging katayuan. Mahal tayo ng Diyos at ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin ayon sa Roma 5:8. Ipinadama ng Diyos kung gaano kanya kamahal nang inialay niya ang kanyang anak para sa iyo. Bagamat hindi ka karapat-dapat, ipinakita ng Diyos ang larawan ng tunay na pag-ibig sa kanyang sakripisyo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Maaari kang magbigay na hindi nagmahal. So, kapatid, maaari kang magbigay na hindi ka magmahal. Ngunit hindi ka maaaring magmahal na hindi nagbibigay. Diba? Pag mahal mo ang isang tao, bigyan mo. No? Paano nito inailalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Mahal tayo ng Diyos at nais niyang maging bahagi tayo ng kanyang pamilya. Ayon sa Efeso 1:3-5. Ang kamatayan ni Jesus ang nagbalik sa tamang katayuan natin sa harap ng Diyos. Nilayon niyang sa pamagitan ni Jesus ay manumbalik ang buhay niya sa atin. Ibig sabihin, nito ay muling naitama ang ating ugnayan sa Kanya. Dahil nilayo tayo ng kasalanan sa Diyos, si Jesus ang naging tulay upang makabalik tayo sa Diyos, Ama. Dahil dito, mayroon na tayong karapatang tawaging anak ng Diyos at kabilang na tayo sa Kanyang pamilya. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ng isang ulila sa tuwing siya ay makakita ng isang masayang pamilya? Diba masaya, malungkot siya kasi wala siyang pamilya. Ano naman kaya ang nararamdaman niya kung may isang pamilyang mag-ampon sa kanya? Natutuwa siya kasi magkakaroon na siya ng pamilya. Okay. Ngayon, ano naman ang iyong nararamdaman ngayon? Nalaman mong ikaw, kapatid, kaibigan, nalaman mong kung ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Paano nga ba mahalin ang Diyos? Ayon sa Unuhan 5:3, ang pag-ibig ng Diyos ang siya ring maghihikayat sa iyo upang siya ay iyong ibigin. Hindi mo man kayang tumbasan ang pag-ibig niya para sa iyo, kaya mo siyang ibigin ng iyong buong puso. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang pansamantalang kasiyahan o lukso ng damdamin sa kabutihang iyong tinanggap. Ito ay pagmamahal na may pagpapahalaga at pagtatapat sa Kanya. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsamba sa nag-iisang Diyos. Maipapakita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos kapag inialay mo ang mga papuri, pagsamba, pasasalamat na nararapat para sa Kanya. Kung siya lamang ang iyong tanging pananampalatayanan at sasambahin, maipapakita mo ang pagmamahal na inaasahan niya sa iyo, kapatid. Bakit nahihirapan ng iba na sambahin ang Diyos? Sa paanong paraan mo maipapakita ang iyong pagsamba sa Kanya? Ang pagsamba sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa pagsasabing minamahal natin siya. Ito ay kailangang makita sa ating mga kinikilos at sa ating mga ginagawa. Ang sinumang nagsasabing mahal niya ang Diyos ay dapat magpakita ng pagsunod sa Kanyang mga utos na matatagpuan natin sa Kanyang mga salita sa Biblia. Bakit pagsunod ang mas mahalagang bunga ng pagsamba sa Diyos o pagmamahal sa Diyos? Ang pagmamahal sa Diyos ay ang pag-alay ng ating buhay sa Kanya. Ayon sa Filipos 3:7-8. Maipapakita mong mahal mo ang Diyos
sa pagsuko ng iyong buhay sa Kanya. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat. Maaari mo ipagkatiwala ang iyong buhay sa Kanya, kapatid, kaibigan. Hindi mo na kailangang mamuhay para sa iyong sarili. Ang pangunahing layunin mo ngayon sa buhay ay ang ibigin, kilalanin at parangalan ng Diyos. Iwan ko sa inyo mga kapatid, kaibigan, ang mga katanungan ito, naway inyong pagbubulay-bulayan. Ano ang mga humahadlang sa iyo upang mahalin ang Diyos ng iyong buong buhay? Ha? Ano ang mga humahadlang sa iyo? Kapatid, kaibigan, ha? O ano ang humahadlang sa iyo na mahalin ang Diyos ng iyong buong buhay? Paano mo ito mapagtatagumpayan? Ha? Paano mo ito mapagtatagumpayan? Ito po ang mga katanungan na iyong pagninilay-nilayan. Kapatid, kaibigan, at naway inyo ding buksan ang kanyang mga salita upang malaman mo ang lahat ng katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos na inialay niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay. Inialay namin sa inyo ang buong araw na ito at gabayan mo ang aming mga mahal sa buhay. Patnubayan mo sila at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan o sa mga karamdaman. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa mensaheng ito at patuloy mo silang gabayan, pagpalain at ingatan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.